gawin natin yan sa gawa at salita. Ipakita natin kung sino ang Diyos at kung ano ang katangian ng Diyos na kasama natin. Ang Diyos natin mapagpatawad. Are we? Ang Diyos natin mahabagin. Are we? Ang Diyos natin matulungin. At siya'y nasa atin. Tayo po ba'y mapagpatawad? Ang Diyos natin ay tapat. Ang Diyos natin ay banal. Hindi tayo banal. Pero may Diyos tayo na banal, na sumasa atin, makapangyarihan na nasa iyo at nasa akin. Kaya pag ikaw ay nag-pray, may kapangyarihang lumalabas sa iyong kamay. Kakunti na gamin. This finger, because our body is the temple of the Holy Spirit, nananan sa iyo at sa akin ang Panginoong Jesus. That Spirit na sinasabi natin in Luke 4:18 and 19, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach boldly the gospel of Christ to everyone. To heal the brokenhearted. To preach deliverance to the captives. Recovering of sight. Stretch mo lang iunat mo lang ang kamay mo with faith. Hindi ikaw, pero pwede kang daluyan ng kapangyarihan ng Diyos. You will be an instrument of the finger of God, of the power of God. Sino mang sumampalataya sa Panginoon ang nasusulat. Magkakaroon ng ganitong tanda ng kapangyarihan ang mapatungan ng kanilang mga kamay. Ang may sakit ay gagaling. Sila'y makapagpapalayas ng mga may makademonyong ugali. Dumabot pa na sila ng aso, uminom ng lasong hindi sinasay, hindi maaano. Itong maganda, sabi ng Panginoon, huwag kayong magalak dahil napapasuko nyo ang kaaway. Magala kayo dahil ang inyong mga pangalan ay nakatala sa aklat ng buhay sa langit. Mark of a believer. Kaya, kung meron ka nararamdam ngayon, sa Holy Communion, release your faith and God will garner what you release in your hand, in your life. You will, to the Lord, your faith, you will receive miracle. You release something sa iyong pag-o-offering, God will release something from His hand. Sino naniniwala ron? Sino naniniwala ron? Isaiah 43:21. These people I have formed for myself. Sino yung nilikha ng Diyos para sa Kanya? Ako lang ang nakatas ng kamay. These people I have formed for myself. Sabi ni Lord, they shall declare my praise. Paano natin mapaparangalan si Lord sa pamumuhay natin? Sino rito ang nagsasabing ikaw ay nilikha ng Diyos para siya'y parangalan? Sabi nga nung awit, ako'y nilikha sadyang para sa iyo at sa akin ialay sa iyo ang iyong kaluguran ng siyang nais ko, maging kagalakan sa puso mo. These people, nasaan ang naniniwalang ikaw ay pinagkapili-pili ng Diyos? Taas ang kamay. Pinili ka ng Diyos, pinahiran ng langis ng kanyang kapangyarihan. Pinili ka para isama sa langit na ang langit ay banal na lugar na naroon ng banal na Diyos. Sino sa tingin mo ang gusto niyang isama roon? Ang mga na-train sa lupa. Sino ang alam nating gustong isama ng Panginoon doon? Ang kagaya mong mapagmahal. Ang kagaya mong puno ng faith. Ang kagaya natin na nagpapabago sa Diyos. Amen? Sino ang akala natin na gustong isama ng Panginoon sa langit?
ikaw at ako na pinili ng Panginoon. Ikaw at ako na nababago at binabago ng Lord araw-araw. Pumalakpak ka nagsasabing binabago na ka ng Lord. Hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. John 15:16, si Lord ang pumili sa iyo at sa akin upang mamunga inside and outward. God's people are created with the purpose of living in a way that makes His praise known, which includes a life of integrity and obedience. Sunod lang tayo sa gusto ng Panginoon. Sino naniniwala kung ikaw ay matuwid na ama, ang ipapatupad mo sa iyong anak ay kung ano ang matuwid? Ang ating ama ay matuwid. Ang kanyang ipinatutupad sa iyo at sa akin ay matuwid. At sa ikabubuti natin. Naniniwala po ba tayo? Umanap kayo ng pinakamatuwid na ama sa lupa. Ang ipapatupad niya sa kanyang anak at ang sasabihin ay kung ano ang matuwid, kung ano ang tama, kung ano ang kalugod-lugod sa Lord. Pero ang ating ama, naalala mo ba ang ating amang banal? Na ang gusto niya para sa iyo at para sa iyo, para sa akin, ay kung ano makakabuti para sa atin? Pero sometimes, pinipili natin, gusto natin. Pero please, huwag mong sisisihin ang Lord sa bagay na ikaw ang nagdesisyon. Nung ikaw ay magdesisyon, hindi mo naman isinali ang Panginoon. At nung ikay magkamali, huwag kang mag-atubiling, i-join mo. At sabi mo, Lord, sa'yo na ang lahat. Hindi ko kaya. Patawad. Help me, Lord. Okay ba yon? Yes. No one is perfect. Pero naririyan, tinuturuan tayo ng Biblia. Ang sinasabi ko po sa inyo ay galing sa Bible. And this is the final authority. Kung ikaw ay may kausap, ipinipilit niya yung kanya at ipinipilit mo ang sayo. Kailangan mag-end kayo kung ano ang sinabi ng Biblia. Hindi baling ikaw ay magparaya. Sabihin mo sa kanya, yang sinasabi mo, yan ang paniniwala mo. Ang sinasabi ko sa iyo ay galing sa Biblia. Ito ang paniniwalaan ko. Tama po ba yun? Tama po ba yun? That is living a life with integrity. Lalo sa mag-asawa, may kanya-kanya. Lumaki sa iba't ibang kultura, pinagsama ba naman? Isang Bisaya at isang hindi. Sa salita pa lang, hindi na magkaintindihan. Pero ang mahalaga yung puso. Tama ba? Sino ritong ang Bisaya, ang naging asawa ay Bisaya, ikaw ay Tagalog? Meron ba? O, kita mo? Sinong Bisaya sa inyong dalawa? Talaga? Saang Bisaya yon? Mindanao. Tagalog si Juliet. Ay naku, sweet naman na rin dalawang aray. Pwede ga? Pwede. Ganyan talaga eh. Hindi sila nagko-compete. Sila yung nagko-complete. Nagko-compliment. Yung wala kay Juliet na kay Johnny. Pag si Johnny ay mataas, si Juliet ay mababa. Pag si Juliet mahinawan si Juliet eh. Pero nag-birthday kasi yan, kaya sinabi ko eh. Nabasa ko, saan ko gayon? Nabasa ko, belated happy birthday. God's people are created with a purpose of living in a way that makes His praise known. Ang gusto ng Panginoon, aani siya, yun ang mga nagdaan nating linggo. Tutubo siya ng parangal. Sa mga binigay sa'yo, buhay, oras, pahiram, lahat yan. Kapatid, ipagsusulit natin. Buhay, oras, talents, resources, anak, mga pahiram yan, negosyo, trabaho, pahiram, ang lakas ay pahiram. Ang oras ay pahiram. Pare-parehong binigay na oras sa atin 24 hours. Kabuti ng ating Panginoon. Alam niyang kailangan natin ng lakas sa pagsubok. Ang pangako ni Lord, lapit.
In your weakness, I will give you more than you need. My power will works to the best. Lapit lang agad tayo. That is living a life with integrity. Lapit agad tayo pag nagkamali, lapit. Lord, sorry po, ayoko nang maulit. Lord, baguhin mo ako. What do you think? Anong gagawin ni Lord? Babaguhin ka niya. Okay, sinabi mo pakialaman mo ako, Lord. Help me, Lord. What do you think? Ang gagawin ni Lord? Hihigitan niya ang kayang gawin ng tao. Na ang tao pag tumawag, saklolo, di ba nasaklolo? Lagi niyong iisipin, ang ating Diyos ay perfect, banal, makapangyarihan. Humanap ka ng napakagaling na tao. Pag samasamahin yan, higit dyan ang ating Diyos. Mabait na tao, higit dyan ang ating Diyos. Ang na tao, magaling tumulong, higit ang Lord. Hindi nauubusan ng supply ang Lord. Maniwala ka, the unlimited supply. Ang pagiging Savior ni Lord ay hindi lang iligtas tayo sa impyerno, ililigtas ka sa kahihiyan. Kung may ginawa kang mali, tutulungan ka niya. Ililigtas ka sa kapahamakan. Sumunod ka lang. Living a life with integrity. I-join mo si Lord sa iyong nararanasan. Help me, Lord. I need you, Lord. Diyan ba tayo? Romans 12:1. Beloved friends, what should be our proper response to God's marvelous mercies? Ano daw ang ating responde sa kahabagan at biyaya ng Panginoon? Anong ating i-reply? Our reply or our response must be surrender. Mabuti ba ang ating Diyos? Siya ba'y makapangyarihan? Siya ba'y mahabagin? Siya ba'y nag-iisang Diyos na banal? Ano ang ating responde? Kung alam mong nag-iisa ang Diyos, nag-iisa ang Diyos na bumaba mula sa langit, ano daw ang ating respond to Him? Siya'y mahabagin, surrender. Sabi ng Bible, surrender. Sabi mo siyang katabi, sumurrender ka na. I-surrender mo na lahat sa Panginoon. Sa pagsusurrender, ibig sabihin, ilagak mo lahat sa Kanya. Kasalanan, karumihan, problema. Yung problema, gayon na lang. Ibibigay ko, oh Lord, may gagawin ka. Makinig kayo. Isinurrender mo sa Kanya. Asal ng iyong kapa. Ano man yan? Bigat sa iyong puso. Problemang pinansyal. Surrender mo. May magagawa ka si Lord. Ha? Nabuhay ka nga, hindi ka mo namang hiniling mabuhay, nabuhay ka. Ikaw nga, nagising. Sino gumising? Sino nagbigay ng buhay sa iyo? Si Lord. Yung isusurrender mo, alam nga, hindi ako gagawa ka. Gawin mo ang posible. Ang di mo kaya, let God be God. Let God be God. May kinakounsel po ako. International. Madaling araw kagabi. Siya po ay hindi under attack. Dahil siya po ay nagmi-ministry, tapos ay pastor, tapos ay nag-aaral. Marami siyang busy. Busy rin siya sa king. Nag-speak. Hindi siya under attack. Siya po ay nagtatrabaho, kinainggitan. Sobrang kinainggitan, nilalagyan ng issue. Gusto niyang kasuhan sa union. Nagko-confide. Sabi ko, para sa akin ko, ako'y tatanungin mo.
Una, mag-pray ka. Yung sagot, kailangan may confirmation sa Biblia at sa tao. Kasi may mga nagsasabi sa kanya, ay maganda yan ay kasuhan. May union naman para matuto. Ay ako ang tinanong. May mga tinanong na siya, ay ako'y natanong. Sabi ko, ayaw kong magkamali because we have the Spirit of the Lord, Spirit of counsel and might. Kung ano ang word ng Lord sa'yo. Kailangan may word ang Lord sa'yo. Yung word ay i-confirm ng Lord sa tao at sa'yo. Tatlo, it is biblical. God the Father, the Son, the Holy Spirit. Ganon din sa ating pagdidesisyon. Word, sa'yo, confirmation also sa sasabihin ng iba. Huwag kang magpapamando sa pangit na sitwasyon. Ang kailangang magdikta sa'yo ay ang banal na Espiritu Santo. Tama po ba yon? Tama po ba? Pag pangit na sitwasyon ang iyong sinunod, ibig sabihin, pag ikaw ay inaway, aawayin mo rin. Dahil ikaw ay napagdikta sa sitwasyon. Mali. Holy Spirit, we wrestle not against flesh. Ang labanan ay hindi mano-manong suntukan. At pag ako'y inaway mo, aayawayin din kita. Sinampal mo ako sa kabila, magkabilang isasampal ko sa iyo. Mali. Overcome evil with love. That is living a life with integrity. Lalo ngayon mga kapatid, malapit na dumating ang Lord. Maniwala kayo, ang tunay na followers ni Christ ay patayan sa sarili. Pinapatay sa sarili. Sino rito, mga followers ni Christ? Yung patungkol na sa sarili, may talagang isasakripisyo mo. For the sake na sila'y mawin sa Lord. For the sake na maparangalan ang Lord at huwag mapulaan sa buhay natin. Praise and worship beyond words is what we call living a life with integrity. Mas mahalaga ang relasyon kaysa pera. Am I right? Sabi ko sa kanya, magbibigay ko ako sa iyo ng example. Pinadaan ako ng Lord sa ganyan. May umatake sa akin sa FB. Hindi ko pinatulan. Nakakaawa lang ang nangyari. Hindi ko pinagtanggol ang sarili ko doon sa inilagay sa FB na walang katotohanan. Nakaabot ng ibang bansa, hindi ko pinatulan. Nalulungkot lang ako sa naganap sa kanya. Padalwa, na-scam ang aking asawa. Pero yung tao na yon ay kilala namin, walang ilabas sa kanyang panloloko. Walang inilabas. Ang marami nagsasabing kasuhan namin, hindi namin kinasuhan. Nalulungkot kami. Ang usapan namin, a-attend sila. Kahit doon sa attorney, halos nahihimatay na yung ina at nakikiusap na huwag naming kakasuhan, ipinag-pray ko pa. Binigyan ko pa ng Jollibee. Sabi ng attorney, kita mo yung ginawan mo ng kalokohan? Ipinag-pray pa, binili pa kayo ng pagkain. Sabi ng Panginoon, hindi ikaw ang gaganti. Judgment is mine. Nalulungkot ako after several years, nabalitaan ko ang kanyang anak na masipag, na tumutulong sa family financially, nilagnat lang at pumanaw. Hindi namin pinag-pray ang ganun na magkaroon ng problema ang pamilya. No. Kalagay sa Biblia, huwag kang gaganti. Ako ang bahala. Pinatunayan ng Lord. Kaya kapatid,
living a life with integrity. Narito tayo sa mundo, pero hindi tayo taga-mundo. Tayo taga-langit. Umaksyon tayo, living a life with integrity, na tayo taga-langit. Nasaan ang mga taga-langit? In our attire, ipakita mo kung sinong nire-represent mo. Pamilya mo, nire-represent mo. Ang Diyos ang unang nire-represent natin, the way we speak, the way we react, your family, your friends, your immediate family, you are representing your family. Paalala, first of all, nire-represent natin ang ating Ama sa langit. Madad, gusto ba natin makawin ng marami? Sinasabi ko rito, mahalan tayo. Mula sa greeters, kailangan makita sa'yo, ikaw ay maayos. Huwag yung greeters ka, tapos naandyan, may lalapit, tapos bubulong-bulong ka. Paul yun. Baka akala ng padating, pinag-uusapan mo siya. Tama ga? Aral po dito, ang mga greeters. At kung ikaw ay may nalaman, sa'yo na lang at ipag-pray mo. May hinahandle po ako. Sabi nung isa, Reb, alam niyo po ba ang alin? May nalaman po, ano nga yun? Medyo ano po, ano nga? Yung pong garni, ano? Saan galing yan? Ako ang apostol at yung mismong may ginawa lang ang nakakaalam niyan. Ba't mo nalaman? Sinong may sabi sa'yo? Saan na yan umiikot? Kakausapin ko. Ganon din po dito sa Bawan. Ayaw ko po ang chismisan. Sino may gusto? Wala. Baka makatas ang kamay ang tulog. Ang gusto ng Panginoon ay mahalan. Hello? Tulungan ang wala. Tulungan bumangon. Tulungan, kung ako lang napakapera, hayaan nyo, darating ang ating mga sorpresa ngayon bago matapos ang taong ito at saka sa darating na first week, second week at buong January. Yan. Magdaratingan ng mga sorpresa ng Panginoon. Lord, patulan mo po, patulan mo mga hinihintay namin. Sinong naghihintay ng mga sorpresa ng Panginoon, ng mga pabor, ng mga promotion? Sino may hinihintay? Lord, patulan nyo, everyone will receive surprises, everyone will receive an answered prayer. Ang mga promotion, mga gustong magbuntis na, andyan na. Uy, may asawa. Huwag nyo hingin magbuntis na ako, magpapabuntis. Hindi, cut. Yung may asawa. Kasi ilan po yung ating kinasal, gusto ko po talaga. Amen. Amen. Galingan. Gagalingan ni Lord. Ako pa'y may pinag-pray. Ilan na po iyan? Na hindi magkaanak. 3. Mahigit pa. Unang aking pamangkin. Asawa ng aking pamangkin. Taga Manila. Hindi magkaanak. Doon mismo sa bahay namin, pinag-pray ko. Nilay-hands ko. Obo, ngayon 3 ng anak. Padalawa, hindi magkaanak. Si Marvin at si Nika, ihahandog ko ngayon December 20. Tagal nila, more than 1 year na. Gustong-gustong magkaanak, hindi umaalis ang lalaki. Siya po ay nag-abroad, hindi talaga umalis. Mahigit na 1 taon, hindi naalis. Laging naakyat din sa stage, lagi kong inahawakan ang womb. Abay, praise God. Ihahandog ko na gwapong bata na anak ni Marvin at ni Nika for the glory of God. Ihahandog ko ngayon December 20. Ano pa ngayon? Yung aking inaanak na si mag-asawang Macart at Christine. Nakunan. Obo. Hallelujah. Na-interrogate natin yung bata and then nagkaroon uli. Ang bilis. Ngayon, 2 na agad di. Parang hindi pa naka-1 taong buntis na uli. Sorry ha. Hindi ko alam. 2 na agad. Kaya walang imposible. Ang imposible sa tayo, posible sa Lord. Just live a life in integrity full of faith. Imposible sa tao. Sumunod lang tayo.
Our mouth is the gate for miracle. Speak what you want to happen in your life. Speak what you want to happen in your life. Beloved friends, what should be our proper response to God's marvelous mercies? To surrender yourself to God. To be His sacred, living sacrifices. And live in holiness. In integrity. With integrity. Experiencing all that delights His heart. Kung ano daw nakakaparangal sa Lord, igawin mo. For this becomes your genuine. Lakasan po natin. Genuine, yun daw pong pag-o-offer natin sa Lord ng ating buhay at lahat sa ating buhay. At sinasabi natin, Lord, take over. Ito daw ay expression of genuine. May kausap ka ako? Genuine expression of worship. When we offer our lives, yung ating katawan, what is the part of our body? The hand. Use it na maparangalan si Lord. Your lips. Huwag magpipiuta. Huwag kung ano-anong nilalaklak na hindi makakabuti sa kalusugan. Huwag kang tatanggap. Ito'y templo. Sabi mo siyang katabi, ang katawan natin ay templo ng Diyos. Please, gamitin natin ang parts ng ating katawan. Ang bibig, mga kabataan, mahalaga ito at sa mga adults, sa ating lahat. Live a life with integrity. Lagi mong iisipin ang iyong pinapakilala sa madlang people ay kung sino ang Diyos na nasayo. And God is preparing a good testimony on your bad situation. At walang nag-amen pa. Sabi ko po, God is creating a good testimony in your bad situation. God is creating a good testimony sa iyong sitwasyon. Sa iyong sitwasyon, see to it. Huwag mong pangungunahan ng Lord. Ikaw at ako ang sinasabihan. Hindi kayo lang, pati ako. I am reminding myself as I preach to you this message. Lahat tayo ito. Friends, beloved friends. Offer, surrender our life as an expression of genuine worship. Ihandog natin ating buhay na kaaya-aya. Kaaya-aya ba yung ginagawa ng mga gawa ng iyong kamay? Kaaya-aya ba ang sinasalita mo? Paano ka humahandle ng negosyo? Nagko-compromise ka ba? Surrender mo ang mga compromising words and actions. Sige, gawin na natin ngayon. Close your eyes. Di pa tayo tapos. Before I continue. Surrender. Would you like to offer your life, yourself as a genuine expression of worship? Gusto mo ba yung iyong buhay ay maging totoong handog ng pagsamba sa Diyos? Ano bang ginagawa ng kamay mo? Ano bang mga decision mong hindi ka lugod-lugod kay Lord? May lies ba? May kasinungalingan ka bang nagawa para ka lang kumita? Surrender it. Now is the time to surrender because our God is so merciful. Our God is perfect. Our God is holy. Siya magdadala sa iyo at sa akin sa banal na lugar. No one is perfect except God. Ang hinahanap lang sa atin ay umamin tayo. Pag nagkamalit, isuko mo yan lahat sa Panginoon. Genuine worship yan. Mahal na mahal na mahal na mahal tayo ng Panginoon. Tayo, kapatid, ang magre-represent kung sino ang Lord wherever we are. Huwag kang padidikta sa sitwasyon, please. Kung pangit ang sitwasyon mo, hayaan mo ang Holy Spirit ang magdikta sa iyo. Will you
Are you surrendering your life to God? Naniniwala ka bang ang Diyos natin sobrang mapagpatawad? Nililinis ka ngayon ng Panginoon. Sige, taas mo yung dalawang kamay, Lord. Sinosurrender ko po sa iyo ang lahat. Hindi ko kaya. Gusto kong mamuhay ng may kapanalan na ikaw ay aani ng parangal sa buhay ko. Sige, sabihin mo yan. Beginning today, dahil Lord, alam ko malulugod ka sa akin at lalong mo akong pagpapalain. Pinagpapala mo na ako, pero higit mo akong pagpapalain ng higit pa. Kung mamumuhay ako ng kalugod-lugod sa iyo, help me, Lord. I surrender everything to you. Forgive me, Lord. Patawad, Lord. Linisin mong isip ko, ang buhay ko. Everything, lahat ng problema, lahat ng aking past issue, past mistakes, lahat ng kasalanan na nagagawa ko, ayaw ko nang ulitin. Sige, sabihin mo yun sa Panginoon. Ayaw ko na against my family, against others. Sa aking trabaho, sa aking negosyo, sa aking pamumuhay, saan man ako, estudyante man, Lord, cleanse my life. Sige, palakpakan mo si Lord. Lord, pour out niyo sa kanila ang pagpapala dahil nagpakumbaba ang bawat isa. Kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos. Niaalay ninyo sa Kanya inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal, at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Huwag niyong tularan ng mga ugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan niyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip. Sino raw po ang babago? Ang Diyos. Saan magsisimula? Isip. Ano ang resulta ng maling isip? Okay lang naman kay Lord na gumawa ng mali. Eh di, gagawin mo pa yung mali. Nasa isip mo yun eh. Okay lang. Okay lang. Kasi mapagpatawad siya. Gagawin ko ulit. Tapos hingi akong tawad. Gagawin ko ulit, hingi akong tawad. Kasi mapagpatawad ang Diyos. Yun kasi ang nasa isip. Kaya paulit-ulit lang. Pero kung nasa isip natin, di. Ako kasi ang representative ng Lord dito sa lupa. Ako kasi tagalangit. Training ground ko itong lupa. Ang gustong isama ng Panginoon doon sa langit, yung genuine ang love, faith, and relationship. Ang relasyon ko't pinakikita ko, ikaw Lord, kaya tulungan mo ko, ayaw ko nitong gawin. Kung nakagawa ka, Lord, ayaw ko nang maulit. Replace lahat ng mali. Kapag may mali sa isang tao, makikita mo ang output ay mali. Tama po ba? Naunawa po natin? Makikita mo ang output ay mali. What you take in, you will take out. Garbage in, garbage out. Kung anong na-absorb ng sponge, parang ating utak ay sponge eh. Tama ga ho? Ang sponge po ay napakarumi. Ina-absorb niya ang dumi ng kaldero, plato, baso. Madumi. Kaya kailangan lagi nagpapalit. Ang isip natin kailangan mapalitan, ma-replace. Marami po yung nababasa, naririnig. Paano kung ang na-absorb ng isip ay mali? Ang output niyan ay mali. Kaya eto paglinggo, ang ina-absorb natin tama. Live a life with integrity. Praise and worship God beyond words. We are absorbing. We are recharging. Amen? Pinaalalahanan tayo dahil mahal tayo ng Panginoon. Sinong masaya pag ikaw ay narito, ikaw ay pinapaalalahanan dahil mahal ka ni Lord. Pumalakpak sa Panginoon. Huwag niyong tularan ng mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. They are after money.
gustong magmadaling yumaman. Instant noodle, yun instant. Pero instant padala. May instant pang padala? Yes. Pero yung instant biglang yaman, sabi nila, ano ka sa loto, biglang yaman. May nagkwento. Ano nga gayon? Doon sa palabas daw sa TV. Ay binibigyan na ng 250, ay pinili, ano pinili? Ano tawag doon? Ano ba yan? Ano tawag kung pipiliin ay 1,000,000. Kailangan masasagot daw. Yung tanong. Ano ang tawag yun? Ano ang laro iyon? Alam na mga, okay lang. Pat, ang patay alin? Ano ang pat? Pera. Ang pat ay 1,000,000. Tapos, lipat, ang lipat ano? Yung pipiliin ni pera. 250,000 versus 1,000,000. Pero hindi niya alam kung anong itatanong. At kung gari kinukwento, instant 1,000,000 yun. Oo. Dahil sa instant 1,000,000. Nakakuha raw na 1,000,000 eh. Bakit? Nasagot ang tanong. Ano kang tanong? Ano? Napakaalwan ng tanong. 1 plus 1. Ayun nga ang tanong. Sa 1,000,000. Talaga? Grabe. Ano? Ibinigay na. Grabe. Yun ang instant. Pero ang ating paglago, hindi instant. Yan ipaprocess. Ito, tinuturuan. Ating paglago, hindi instant. Pati ang iyong ipinanganak yung bata ngayon, bukas lumalakad na. Hindi. Hindi ako. Dadaanan niya, dede. Iiyak. Po, iihi. Tuturuan mo yan. Ganon din sa ating buhay espiritual. Huwag kang mag-alala. Tugal ko ng born again. Ako naman yung nababago pa para 4. Huwag kang mag-alala. Basta kayo umatend. At least may nababago. Sino rito ang 4 na tigit pa na bago? Huwag nang tumasa ang kamay. Ay, Reb, pwede po ba? Matagal na akong born again, pero 4 pa lang na ugali ang nabago. At least may nabago. Dahil ni Holy Spirit. Amen. Huwag mo naman sabihin, ori sa tagal na, nadaig ko pa. Ay, ako'y na 1 linggo lang ako matindi. Ako'y, ala, parang lalong hindi ka na bago, naging mayabang ka. So, tulungan natin ang ating mga anak, mga nanay, tatay, alagang totoo, we need to find time for our family. Bumawi ka kung hindi ka muna gawa noon. Lagi kong sinasabi, living a life of integrity. Kapag ang iyong anak ay nag-o-open, wag mo sabihin, kaarte mo. Sabihin mo, gusto ko yan. Nag-o-open ka. Gusto ko yan na. Kaysa sa labas ka mag-o-open. Gusto ko po kasing mamasyal tayo. Gusto ko yan. Kaya lang, wala pang budget. Pero gusto mo, ayos lang. Huwag mo agad, puro ka na lang gastos. Huwag naman. Living a life with integrity, be honest, be open. Be honest. Huwag kang magsisinungaling for the sake of money. Parang ikaw, hindi ako nakapag-devotion, hindi ako nakapagbasa ng Biblia. Oh Lord! Pero yung ikaw'y magsinungaling, wala lang. Aray ka. Parang ikaw igilting-gilting ng, naku, hindi ako nakapanalangin ng mahaba. Pero yung magsinungaling, wala lang. Huwag naman. Pare-pareho yung pagkukulang. Sabi mo, Lord, baguhin mo ko. Huwag kang ma-feel guilty. Kung dating kahaba-haba na yung panalangin, naging 10 minutes na lang.
Sino rito ang nagigilty kapag yung isang oras mo panalangin, ginawa mo lang 10 minutes? Sino nagigilty? Huwag pong magigilty. Lalo mong ipadama sa Panginoon, Lord, ang panalangin ko naman hindi 10 minutes habang ko naglalakad, Lord, salamat, ikaw ang aking dakilang Diyos, salamat, Panginoon. Nagpe-prepare ka na iyong lunch. Nagpe-prepare ka na, buti-buti mo talaga, Lord, grabe, matindi ka, Almighty God. Yung kay 10 minutes, ikaw ay 10 minutes pagkabangon, tapos habang ikinagpe-prepare, dakilang Panginoon, Lord, napakabuti mo, mapagtaas pa yung kamay. Tapos ikinagdadabi ko yung nagpe-pray. 10 minutes kayon. Eri lang ang ayusin. Pero huwag nyo naman sabihin, pwede pala yun. Shh! Sinasabi ko lang, pagka kayo nagmamadaling, kayo ay may alarm clock, hindi kayo nagising. Huwag kayong ma-feel guilty. Pero doon sa kasalanang nagsinungaling, yung kasalanang, okay naman sa trabaho yung mga nagdadala ng kung ano-ano roon. Yun naman ni clip laang. Kahit ano yan, maliit. May ano yan, CCTV ngayon. Pero hindi yan CCTV yan. CCTV yan, ikopya sa original. May video sa langit. Wala ka tahimik. Totoo po yun. Kita ni Lord, even the strands of our hair, alam ni Lord. So live a life that pleases God. Okay ba yun? Walang magkukundina sa iyo kung ikaw ay nagkamali. Kung na-issuehan ka ng hindi, kung totoo mang issue ganito, please, mahalin mo yung sarili habang may buhay, may pag-asa. Ang Diyos ay kakampi mo. Basta inaamin mo yung pagkakamali. Lord, nais ko magbago, daig mo pa ang iba. Kapag ikaw ay nagkasala, inamin mo, hinarap mo ng malakas ng loob na kasama mo, Lord, tatayo, I still standing. Ano nga yung kanta yun, I still standing, but by the grace of God. Tulungin ako, di ka kanta yun. Shh, ako lang may alam nun. Ay, hindi nyo alam. Nasa music team din Jenny May, alam mo yan? Kanta natin yun. Concert pa nga Tayo, bangon! I'm a child of God. Hindi nababase sa nagawa kong pagkakamali. Ang katotohanan, noong pa man, ako'y pinili na ng Lord, pinahiran ng langis, nasa akin si Holy Spirit. Hindi ako perfect, pero sa pagkakasala ko, umaamin ako at ako'y tumatayo. Hallelujah na ang Diyos. Hindi pa tapos sa akin, may maganda pang mangyayari sa'yo. May maganda pang may inahandaan, Lord, sa'yo. Ikaw ay pinili ng Lord, hindi para parusahan. Pinili ka ni Lord at maganda ang plano ng Lord sa'yo, sa akin, sa ating lahat. Say amen. Hindi pa. Sabi mo siya ang katabi, hindi pa tapos sa'yo si Lord. Pag nagkasala, lapit sa Panginoon, Lord, ayaw ko nito. Lord, nagkamali talaga ako. Aminin mo. At kung gaano kalayo ng silangan sa kanluran, lilimutin ni Lord ang kasalanan mong inihingi mo ng tawad. Amen? Sa magulang mo, kapatid mo, kamanggagawa. Kaya, aligning actions with beliefs. Align our action kung ano ating pinaniniwala na ang Diyos ay mapagmahal. Patunayan natin. Mapagmahal ang Diyos, natanggap ka ng love, pakita mo yan in action. Ayaw na ayaw mong ikaw ay pag-uusapan. Ay walang na amen. E di huwag mong gagawin sa iba. Ayaw na ayaw mong ikaw ay chismis. Ay di huwag kang maging chismosa. Hello? Ayaw mo rin na ikaw pagkakaitan ng tulong. Eh di tumulong tayo. Gustong-gustong natin na tayo ipag-pray. Eh di matuto ka rin mag-pray para sa kanila. Ayaw mong ikaw dinidiin sa pagkakasala. Ay di, huwag kang mangungundi na sa iba. Huwag, sa iyong anak. Pag nagkasala, sige, okay lang. Kaya?
Sabi ng isa, okay lang anak, kakampi mo kami. Nagawa po papa, mama na ganito. Okay lang, di mo naman ulitin, tama? Di mo na ulitin? Opo. Ay, naulit. Naulit. Ang sasabihin mo, halika nga, di pa nag-usap. Hindi kayo. Naulit. It's okay. Biyayaan ka ng Lord na huwag na maulit yan, ha? Mga kapatid, faith, hope, and love will remain. Hebrew 13, verse, tulungi ako. 13, verse 8. 13. Ay, 1 Corinthians, hindi Hebrew. 1 Corinthians 13. Faith, pananampalataya, hope, pag-asa, at pag-ibig ay mananatila. But the greatest is love. Overcome evil with love. Hindi tayo para gumanti. Kulang ang ganti natin. Sabi mo siya, huwag kang gaganti, kulang. Pag ang Lord sagana. Pero ayaw natin. Gusto natin silang mga gumawa ng mali, born again. Tama? Hayaan natin, pagkatiwala natin kay Lord. Hello? Living a life. Every day we should live a life of integrity. Like Jesus did by aligning our actions with our beliefs. Araw-araw. Sa trabaho, negosyo, wag magsisinungaling para lang magkapera. Please. Halimbawa, nagluluto ka ng ikaw ay magluluto. Ay ang gay nilagyan mo ng bitchin. Huwag mo sabihin, wala. Sabihin may, ay gusto gawin ninyo. Pwede namang hindi direct ang iyong sagot pag tinatayo kasi magluluto ka. Ang turo ng rey, huwag magsisinungaling. Ikaw ay natrap. Tinanong ka ba naman? Ang ngay may bitchin. Yun pala, ang gusto nung nabili ay may bitchin. Ano gawin gusto niyo? Baka kasi makausap mo, ay ang gusto yung walang bitchin. Paano yun? Oh. Ano isasagot mo? Ano gawin yung gusto? Balik mo sa kanya ang tanong. Pag sabi, gusto ko may bitchin. May bitchin. Pag sabi naman ayoko na may bitchin. Yan yung sasunod. Hallelujah. Kasi nga, namumuhay na tayo. Hanggat maaari, wag naman magsisinungaling. Pag ikaw may kilalang sinungaling, wag mo namang agad ipadala sa impyerno. Sabi ka, liars ka, no? Go to hell. Ano ka agad pinadala na Wala akong laman ng impyerno pa. I go to church nang babago. Basta wag po tayo magko-compromise, please. Pwede kang, kasi waymaker si Lord, bibigyan ka ng wisdom, paano nga makakasagot? Yun na nga, isang halimbawa. Nagtitinda ka. Ang kausap mo, ayaw na may bitchin. Ayan kayo may bitchin. Ano gawin yung gusto? Ang gusto ko'y wala. Sige bukas, walang bitchin. Kaya na, strategy niyan. Tinanong ka, magkano sweldo mo? Halimbawa, magulang mo, ayaw mo sabihin. Magkano sweldo mo? Bakit magkano gusto nyo? Hati kayo. Pwede kang sumagot, huwag ka na magsinungaling. Gumawa ka ng strategy. Basta umiwas ka magsinungaling. Baka naman ikaw yung, hindi ako nakapunta sa church. Talaga namang, ako'y perfect attendance sana sa buong isang taon. Naliban ako, tagang ay parang nababagbag ang damdamin mo. Naliban ka sa gawain. Pero sa pagsisinungaling, hindi ka naliban. Ano pagkakaiba nun? So please, lahat tayo. Gets po ba natin? Natututo ba po tayo, living a right? Tapos tinutulungan mo pang ibang magsinungaling. O ba isasabihin ng iyong sinisingil, walang pera?
Uy, sino rito ang sinisili sa utang, sabihin walang pera? Wag ho. Wala nga namang wala. Kaya naniniwala ang makakapunta gahurin ng isang tao kung walang pera. Ay, wala nga akong dala. Yun na lang, wala akong dala. Meron akong dala rin pambayad sa pambayad sa, tingnan wala ko rin Wag ho nating maging ugali yung salitang walang pera. Wag po. Dahil mali po yun. May pera ka, wala ka lang dala, o kulang ang dala mo. O budget ka. Meron naman. Bibigyan mo ng kaya mo. Kung minanghihingi, gets po? Sa amin po, pag minanghihingi ako, minakahanda na. Hindi ko pera, mga goods. Baka ibili lang ng vape. Ano yung vape? Makapagsabi pa ng vape, hindi pala alam. O kunwari. Ano yung vape? Baka may ibili lang ng mga paputok. Mga nangangaruling ng mga bata, magbigay ka na lang ng, wag namang ibibigay mo yung madadala, ha? Wag yun naman, doon nagkakuripot. Yan tuloy. Yun po yung word. Pag sinabi, doon naman bigay kakuripot. Ayan tuloy, word po yun, word. Kung ikaw nagbigay na si Day Satisfied, ano ang sabi ng mga bata pag ikaw nagbibigay na si Day Satisfied? Ang babait ninyo. Thank you. Yung masasatisfy. Huwag mo naman sabihin, huy, doon kayo sa kahanggan namin. Ba't kayo lagi narito? Sabihin, ang susungit ninyo. That is word. They are releasing words. So, every day we should live a life of integrity, like Jesus. We see that Jesus exemplified living a life in He was united with the Father and did nothing against God's word. Yan po si Jesus ang ating example. Ano po? Tayo po ay guided ng word sa ating decision, sa ating pagka-counsel. Nire-remind po ni Holy Spirit ang ating mga natutunan at mga binasa. In all the work you are given, Colossians 3:23 to 24, do the best you can. Inilagay ka sa ministry ng children. Inilagay ka sa pastoral ministry. Inilagay ka sa maintenance, security, ushering, media team, music team, sa Esther, sa PowerPointer, inilagay ka as greeter, consolidations team. Saan ka man inilagay? In all the work you are given, do the best you can. As a pastor, as a leader, as a worker, as a child of God. Sa iyong negosyo, sa iyong trabaho, do the best you can. Work as though you are working for the Lord, not any earthly master. Isipin mo ang ginagawa mo sa iyong kapwa, hindi lang sa iyong kapwa mo ginagawa. Ito'y sa Diyos mo ginagawa. Remember that you will receive your reward from the Lord. Wow. Manap kang sasabihan, remember you will receive your reward from the Lord. Who will give you what He promises, people? Yes, you are serving Christ. He is your real master. Paglingkuran natin siya ng tapat, walang kampihan, walang pagalingan, please. Sa lahat ng ministry, walang pagmamalaki, walang, ay kami marami, kayo kakaunti kami ay masipag. Don't compare. Pinaglilingkuran nating master ang nakakita sa atin motibo ng ating paglilingkod. Remember that you will receive your reward from the Lord who will give you what He promises, people. Yes, you are serving Christ. He is your real master. Asawa mo pinaglilingkuran mo. Anak mo pinaglilingkuran mo. You are doing. Do
it lovingly. Do it wholeheartedly. Walang pagrereklamo. Ito po ang tip. If you want to do it lovingly, God will gonna strengthen you. Ito po kasi ang halimbawa natin si Christ. The food of Jesus Christ is to do the will of the Father. Ang food is to nourish. Kaya tayo kumakain para tayo lumakas. Makinig kayo. Sa panahon ng pagsubok, lalo kang magiging malakas. When you are eating the food, the Word of God, doing the will of God, as you are encountering tests and trials, continue to do the will. Lalo kang lalakas, sisigla, talsik ang mga sakit, ma-overcome mo. Ano mang pagsubok? Sino yon ang gusto yon? Do the will of God. May sinasabi sa yung batiin mo, may sinasabi sa yung tulungan mo, may sinasabi sa yung ipag-pray mo, do it. Do the will of God. May sinasabi sa yung puntahan mo, iwin mo, iwin mo. Hintayin lang po natin sa mga nagpapapray kung anong conviction ng Holy Spirit. You are not the one who will heal them. Turuan mo silang lumapit sa healer. At hindi isang tawag, narong ka kaagad. Hindi ikaw ang healer. Hintayin mo ang conviction ng Holy Spirit. Kasi siya ang gagawa at magpe-perform ng miracle. Kaya sometimes, napuntahan niya ng maraming pastor, wala man nangyayari. Kasi kami, ura-urada agad. O sige. Hindi tayo ang magpapagaling. Are you listening? May conviction yan. Parang yung sinabi sa akin, pupuntahan sa ospital. Hindi mag-meet ang aming oras. Nagplano ako after ko ng lunch. After ko lunch, takbo ako before akong mamili ng mga para sa Christmas. Para sa ating Christmas. Dito, mga iraraffle. Naku, nakalabas na pala. Because I'm praying. Sabi ko, saan ko kaya isisingit? Ang aking, kasi hindi mag-meet ang aming, kailangan ako samahan ng kakilala. Mga ginagamit ng Lord to pray. Pray, kailan ang timing ni Lord? Kasi hindi tayo ang healer, si Lord. Kaya minsan, dami na nagpunta riyan, pastor, walang nangyayari. Kasi hintayin natin yung timing ni Lord, yung paraan ni Lord, ang gusto talaga ni Lord, tao mismo ang lalapit ng may faith. Pupunta ka, wala namang faith. Pupunta ka, sinabi lang ng ibang bansang pumuntahan mo. Pero ayaw pala nila, sige, para matapos na. May gagawin si Lord? Wala. Sabi ni Lord, nung may ipagpe-pray siya, lumabas. Matira lang ay magulang. Why? Walang faith. Guess nyo ang kalagahan ng faith? Living a life with integrity. Hintayin mo ang conviction ng Panginoon. Hindi lang kayong sinasabihan ko, ako rin. Kaya hindi po ako no feel of guiltiness. Kapag hiniling ko, Lord, kailangan na ba? Pero pag yung timing ni Lord, makinig kayo, perfect time, ibababa niya yung perfect way and the anointing to perform miracle. Kailangan ay faith mo, faith ng taong ipagpe-pray mo, faith ng taong i-deliverance mo, faith ng taong nagpapakounsil. Kaya minsan sa counseling, madaling araw, ikaw pala may desisyon na eh. Ba't nagko-consult ka pa? Pwede pa bang baguhin ang desisyon mo? Kasi tatagal eh. May desisyon na pala, tapos magko-consult. Parang ayaw nang ipabago ang kanyang desisyon. Mahirap yun sa isang counselor. Gets? Kailangan ito po, kung ano ang sinabi ng Panginoon, living a life with integrity. Ito'y sinasabi ko sa inyo, sinasabi ko rin sa sarili ko. Iisa ang katawan ko, iisa ang katawan natin. Maraming nangangailangan. Iisa ang katawan ng apostol. Maraming nangangailangan. Pero Lord, dalhin mo kami sa kinikilusan mo.
Kailangan ng kilos ng banal na Espiritu Santo sa mga tao. Para pag ipinag-pray, tanggap ang himala. Faith ang kailangan. Truth encounter muna. Ilapit sa Savior, ilapit sa healer, ilapit sa provider. Hindi naman ako magpo-provide ng kailangan mo eh. Hindi naman ako magpapalakas sa iyo eh. Lapit. Si Jesus ay Savior not only for us to be saved on hell. Savior in so many ways. To save us from shame. Save us sa anumang tukso. Save us sa anumang maling desisyon. Lagi mo lang acknowledge, Savior kita, kasama kita, save mo ako. Tulungan mo akong huwag makapag-desisyon ng mali. Meron po akong kinakonsel, hindi niyo naman kilala, sa international. Gustong-gusto nang lumaya. The Lord impressed me. Sulat mo lahat ang inaayawan mo. Sulat mo lahat. Sunugin mo. Padaluyan mo ng tubig. Wala ka nang babalikan pa. That is a prophetic gesture. Ginawa ko po yan. Doon sa, maraming beses na. Isulat mo lahat ng inaayawan mo dahil inaayawan na balik. Isulat mo lahat. Ikaw mismo, isulat mo lahat, sunugin mo. Sa harap mo, sunugin mo, pero dapat sa tapat ng faucet. Oh, may babalikan ka pa? Wala na. Tapos doon, ipagpe-pray mo naman. Sinong kikilos? Ako, hindi. Kung yan ni international o online, sinong kikilos? Si Lord ang aasahan. Nandiyan pa tayo? Si Lord. Yung paraan ng Panginoon. Sabihin mo lang yun, si Lord pa rin, bahala roon, behind it all. Gets nyo? Laging itubog si Lord. Knowing God's Word will prepare you to align your actions with what the Word of God says. God's Word doesn't change. You can always live with integrity when you follow what the Bible says. 1 Peter 2:12. Habang tayo nagiging masunurin sa sinasabi ng magpuputol na ako dito. Hanggang dito sa Galatians 5, Proverbs 20. Sige. Hanggang yung kanina. And then sundan ko na lang next week. Peter warns, having your conduct honorable among the Gentiles, they may, by your good works, which they observe, glorify God. Pakita daw natin ang mabuting asal. Totoo tayong Kristiyano, amen. May kausap ka. Pakita natin si Kristo ang nananahan sa atin. Pag may problema, nakangiti ka pa rin. Dahil di mo naman kaya eh. Si Lord naman nandyan. He will make a way. Pag may sinarado ang pintuan, si Lord may bubuksan. Maniwala kayo. Pag may direction, may provision. Maniwala kayo. Hintayin nyo lang ang timing. God is after our character. Nakahanda na lahat ng kailangan natin. Inihanda ng Ama sa Langit ang mahalaga sa kanya karakter mo. Ang mahalaga sa kanya karakter mo. Natin. We are like Jesus. He is our example. We don't destroy. We build. Amen? We are part of the solution. We will never be a part of the problem. Tayo part of the solution sa ating pamilya. Amen? We don't want our lack of integrity to be why someone doesn't want to follow Jesus. Iwasan po natin ito kung bakit ang iba'y ayaw nang umattend. Isa nakikita sa iyong asal na ikaw na may nakikita sa church pero ang asal may iba. Pero please, be patient. Kung nakikita sa atin na hindi maganda, attend pa rin tayo. Gets? Nag-uusap pag ako.
Lalo kang umaten, lalo tayo mababago. Si Lord naman bumabago sa atin eh. Walang magtataboy sa iyo. Kaya mag-iingat po tayo. Hindi na ako atin dyan. Ang ugali mo na may ganyan eh. Ako isinamasama mo. Ang ugali mo na may ganyan. Kaganda naman ng turo doon ng reverend eh. Hindi mo na may na-apply. Walang gayanan. Walang gayanan. Okay lang? Walang gayanan. Mag-asawa, walang gayanan. Si Lord ang bumabago. Manalangin lang tayo. Amen? Be patient. Maging matyaga tayo. Ito po, para tayo makapamuhay ng kalugod-lugod sa Lord, lagi nating alalahanin, naku, umalis si Jenny. Kakanta na tayo, anak. Sige, CR muna. Hoy, naka-live. Punta na kayo dito. We don't want our lack of integrity to be why someone doesn't want to follow Jesus. Ayaw natin yan. Lahat tayo nababago bilang anak ng Diyos. Amen. Sabihin sa katabi, anak ako ng Diyos, nababago ako. Yan ang faith ko. Our integrity can help people see Jesus and want to make Him their Savior. Kaya mamuhay tayong kalugod-lugod, saan man tayo, corporate world, business world, sa mga estudyante natin, sa school, pakita natin. At ito po, love, joy, peace, long-suffering, kind, and when I align my actions with these traits, yung pong Galatians 5:22, when I align my action with these traits, I walk with integrity. Kapag nakita sa akin ang love, ang joy, kahit ako'y may problema, ako'y nakakangiti pa rin, tuloy pa rin ang paglilingkod, hindi ako nadidiktahan ng maling sitwasyon, nakikita sa akin ako'y matyaga, nag-aalaga, matyaga sa mga, talagang ang mga kasusutil, matyaga ka pa rin, dahil nakikita sa iyo ang bunga ng banal na Espiritu, yan po ang kahulugan that you are walking with integrity. Sino yon? May self-control. Sino yon? Sa pagkain, meron pa rin. Na-test kami diyan nung PEP sa Vietnam. Dinala kami doon sa Eat All You Can ay lahat ay seafoods. Malalaking alimango, malalaking alimasag, mga hipon. Test. Tines ang aming self-control. Thank you, Lord. Isa lang maliit na hipon na aking kinain. Makolesterol daw yun. Talagang na-test doon. Hilaw na, salmon, ba't ko sila kain-kain? Ba't ko ako hindi mapaibig sa hilaw? Sino nakain ng hilaw na salmon dahil yun daw ay healthy? Hindi ko makain eh. Sagana sila. Hindi ko talaga carry. Pero yun daw ay mahusay sa heart. Hindi talaga eh. Mahalaga po ito sa pagkain, pananalita. Kapag ka ikaw ay galit, huwag ka munang magsalita. Pag ikaw ay galit, huwag ka munang magdesisyon. Pag ikaw ay galit, huwag ka munang humakbang. Pray muna. Hilingin mo. Hilingin mo. Puspusin ka muna ng kapuspusan ng Diyos. Maraming pagkakamali na ganap nung galit. Maraming pagkakamali ay naganap nung may sitwasyong hindi maganda. Dahil nadiktahan ng pangit na sitwasyon. Kaya kailangan magdikta sa atin living a life with integrity ay si Holy Spirit. Amen? Ay tumayo at awitin uli natin. Next, natin pag-usapan, pero wala po tayo dito next week. Living a life with integrity dahil tayo mga anak ng Diyos. Living a life with integrity dahil nire-represent natin ang Panginoon. Living a life with integrity, kalugod-lugod kay Lord dahil tayo tagalangit. Taas ang kamay ng tagalangit. Kasama sa rapture of the church. Ipakita natin ang totoo na tayo'y pinananahanan ni Heso Kristo sa magitan ng pamumuhay ng kalugod-lugod sa Kanya. Ang ganda ng awit, didiretso tayo sa communion. O Father God, sa aming pagpapartake ng communion, salamat. No, not yet. Not yet. Wala kayo ng mentoring kaya hindi nyo alam. Sa aming pagpapartake ng communion,
Lord, cleanse everything with the blood of the Lamb. Benefits of the cross of Calvary. Aming hinihiling. Awit muna tayo. Buong puso. Sa lahat sa atin na nagdidesisyon to live a life of integrity, kinakausap tayo ng Lord. Lahat ay iyong pasan, magdaramdam kabiguan. Ikaw ay Thank you, Lord Jesus. nabagin. Bagitin Ako'y kami, Lord. malaya na sa iyo. Ang papuri, di na ikamatayan. Sambahin walang hanggan. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin kong mapalapit sa'yo. Ang nais ko, ang presensya mo. Ang krus ng Kalbaryo, ang siyang alaala ng pag-ibig mo. Lahat ay iyong pasan, magdaramdam kabiguan. Thank you, Lord Jesus. Ikaw ay nagwagi, ako'y malaya na sa'yo. Ang papuri, di na ikamatayan. Sambahin walang hanggan. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin kong mapalapit sa'yo. Ang nais ko, ang presensya mo. May lakas sa ngalan mo, may lakas sa ngalan mo, may lakas sa ngalan mo, oh Kristo. May lakas sa ngalan mo, may lakas sa ngalan mo, may lakas sa ngalan mo, oh Kristo. Tila ang pag-ibig mo, Sige, isurrender mo lahat sa Panginoon. Ano mang bigat, Lord, na nararanasan ng bawat isa dahil sa sitwasyon na hindi maganda. Naririto ang bawat isa, ibinibigay lahat sa iyo. At naririto, nagsusuko ng buhay sa iyo ang bawat isa. Dakila ang pag-ibig mo. Kami yung mga tunay na mga anak na nagmamahal sa iyo. Ang nais namin mamuhay, sabihin mo yan sa Lord, to live a life with integrity dahil ang aming Diyos ay kayo na banal, may bigit mahabagin. At naririto kayo, Panginoon, pinakikinggan nyo ang daing ng bawat isang mga anak mo. Sige, sabihin mo sa Kanya ang iyong panalangin. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig na gano'n na lang. Ibinigay mo, Panginoong Yesus, ang iyong buhay. Binayaran niyo ang aming mga kasalanan. Naririto kami, nagpapakumbaba sa iyong harapan. Binayaran niyo ang sakit karamdaman upang ang mananalig sa inyo ay gumaling. Lord, tunaw na, nahammer na ng iyong kapangyarihan ng mga bukol. Sa pagpapacheck up ng bawat isa, Lord, inihiling namin, Panginoong Diyos, ang makita
ay kayo'y Diyos na nagpapagaling. Sa aming pag-Holy Communion, Lord, salamat, sinabi mong tuwiran sa iyong salita. Sa latay mo, Jesus, kami gumaling. Ang aming kasalanan, idinala mo sa cross of Calvary. Ang lahat ng sumpa ay dinala mo sa cross of Calvary. Ayaw nyo kaming mamuhay under curse. Kami pinalaya nyo sa sumpa. Inalis mo kami sa dilim ng buhay. Dinala mo kami sa liwanag. Kaya ang nais may makita ang liwanag ng Kristo sa aming mga buhay. Malapit na kayong dumating, Lord Jesus. I decree and declare lahat ng mga naririto, maging mga nasa online. Lord, salamat. Kami masusumpungan mong matapat na nagpaparangal sa iyo. Matapat na sumusunod sa iyong gusto bilang yamang ang gusto mo ang pinakamainam sa amin. Salamat, O God, sa loob at labas ng tahanan ng bawat isa sa amin. Kami laging ligtas sa kapahamakan, ligtas sa tukso. O God, ligtas sa gawa ng kaaway. Scatter ang lahat ng sumpang ia-utter. Bago pa mag-utter, scatter na walang mabubuo. No retaliating spirit. Kami at ang aming mga pamilyang mga nasa online naririto ay cover with the blood. Ang mga negosyo, ang mga pumasok na pagpapala at mga padating pay sealed by the blood of Jesus. Walang magnanakaw kami pinahintulutan. In Jesus' name, null and void ang lahat ng sumpa. No delay. We speak to the mountain of delay. Be removed. We speak to the mountain of problem. Be removed and cast out. At ang solution, ang provision, ang pabor, ang healing, ang miracle, Lord God, ang joy, and love, and peace, and self-control from the Holy Ghost. Mamuhay kami ng mapayapa at magpatuloy kami sa magandang relasyon sa inyo. Dahil kami hindi taga-lupa, hindi kami taga-mundo. Ang asal namin ay hindi makamundo, ang asal namin maka-Diyos. Ikaw ang halimbawa namin, Panginoong Jesucristo. Dakila ka.